No election sa 2025. Yan ang lumulutang ngayon sa Senado dahil sa patuloy na isinusulong na People's Initiative para sa charter change. Kaya naman buong puwersa na itong tinututulan ng mga senador. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Nagkaisa na ang mga senador bilang pagtutol sa nilulutong People's Initiative. Si Pangulong Bongbong Marcos naman may pahayag sa umano'y nangyayaring bayaran sa signature campaign. Pirmado ng 24 na senador ang inilabas na manifesto ng Senado kontra People's Initiative. Kapag kasi nangyari yan, posible raw maamyendahan ng konstitusyon kahit walang approval ng Senado. Mawawalan din daw sila ng kapangyarihang pigilan ang ilang radikal na pagbabago gaya ng foreign ownerships at pagtatanggal sa term limits o no election scenario sa 2025 o kaya'y 2028. Pero bago yan sa closed-door meeting, heto pa raw ang naging eksena. Kainitan ng ulo ng ating mga kasamahan sa Senado doon sa nangyayaring pagpapapirma. Kaya po nakakalungkot man isipin, ngunit siguro dapat sagutin ng aming supposedly kadil dito kung ano ang kanilang pakay tungkol dito. Masakit po kasi as I speak right now, maraming kaibigan sa Kamara de Representantes ang matatamaan sa nais kong sabihin. Sabi ni Villanueva, napakaraming reklamo raw ang nakaabot sa kanila tungkol sa umano'y pagpapapirma na inaakalang para sa ayuda pero sa People's Initiative pala. Ang nakakalungkot, staff daw mismo ng mga kongresista ang may pakana. Doon sa update na ating nakuha, after 24 hours, we have gotten thousands of complaints, pictures, etc. Pinpointing yung mga tao na lumapit sa kanila, nagpapapirma, hindi makakakuha ng ayuda, kung hindi makakapagpapirma. Meron bang GCash, sabi nung isa, online gaming ito, nanalo ka na. Pero pimirma ka muna, tsaka telephone number, etc. Pero 90% po, ulitin ko, 90% po nung mga complaints, itinuturo yung mga staff ng kongresista. In fact, may mga pictures pa ng mga chiefs of staff na sila yung nagpapatakbo. Panawagan din ng senador sa Commission on Elections, huwag tanggapin ang pirma. Yun nga lang, mukhang hindi raw yan uubra, maliban na lang kung Korte Suprema ang mag-utos. Una, mali po na hindi namin dapat tanggapin. Kasi po nakasaad sa Resolution 10650 na ang first part talaga na gagawin ng COMELEC ay tanggapin yung signature pages. Hindi po ito petition pa, signature pages. Ang pamamaraan po lagi is for a higher authority to issue a temporary restraining order. Si Pangulong Bongbong Marcos, aminadong nakarating na sa kanya ang tila suhulan sa isinusulong na People's Initiative. Well, pagka binayaran yung binayaran yung signature, hindi tatanggapin ng COMELEC yun. So walang mangyayari doon. Pagka alam po, wala namang ganun. Ang sinasabi, hindi bayaran ng cash, kundi nangangako ng kung ano-anong benefits. Ipinauubaya na rin daw ng Pangulo sa COMELEC ang pagbabalidate sa mga natatanggap na signature para sa umano'y People's Initiative. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.